Magandang araw po sa inyong lahat mga kabansa. Kayo po ay nasa Iparas kay Paras. At ang po lingkod ay binabati kayo. Ado paglinawan at rito po ang ating pinakahihintay, ang ating Secretary, Jing Paras. Magandang hapon, paring Ado. At medyo na-miss kita at nagkaroon lang tayo ng konting indisposisyon. At we are now resuming our blog, no? Our podcast. At babati tayo sa ating mga mahal na mga kababayan na medyo na-miss natin sila sa ilang araw na hindi tayo nakapag-broadcast. Pero maski na-miss natin, hindi pa rin natin nalampasan ang mga kanilang hinaing. Dahil imbis na pangatlong taon na ngayon ni Marcos ay lalo pang nalublob sa putik ang ating mga kababayan sa high cost of living, high cost of housing, high cost of gasoline and everything, no? At lalo na it is coupled with the fact na there is increasing unemployment. And kaya nga ngayon mamaya i-discuss natin naglalako na tayo ng ating mga resources tulad ng gold at iba pa dahil palaki ng palaki ang ating pangungutang, mga kababayan. Pero bago natin talakayin yan, mukhang ang ating dating Pangulo, President Duterte, ay nalulungkot po ako na napakinggan ko na kamakailan lang ay niloloko na naman ng mga nakapaligid sa kanya. Tayo po ay medyo nawala doon sa focus at kasama kay Pangulong Duterte dahil mayroong mga grupo na kinordon ang ating dating Pangulo. Imbis na tuloy-tuloy ang ating movement patungo sa pagpalit or sa pagpaalis sa nagpapatakbo ng ating bansa dahil sa kabulastugan na ginawa nito, ay nagbago ang landscape at nag-concentrate ngayon dahil sa sabak sa politika. At dahil doon, imbis na nag-umpisa na itong malaking mga pag-rally or pagsagawa ng movement, nag-umpisa doon sa Davao, ay mukhang binago. Mayroong isang nagdidikta na dating komunista, at yun ang nagari-hari, at nalulungkot po ako ay mukhang nagoyo ang ating dating Pangulo. At ngayon, walang nangyari at nag-pulled up na itong sinasabi nilang maisog. At wala nang pati nga ang KOJC ay nagbigay na ng kanilang statement na hindi na sila makikisama dyan kasi nagamit lang sila dyan sa maisog. At sila ay mananahimik at mag-concentrate na lang sa kanilang evangelism. Dahil nagamit sila. Lahat ng mga rally nitong maisog ay puro KOJC ang tumatao. Resources. Oo. At ngayon, nagoyo na naman nila uli ang ating Pangulo
doon sa mga nakapaligid dyan, sa komunista na yan, at ngayon ay mag-concentrate naman daw dito sa PDP Laban. Ito po, pakinggan natin ang ating Pangulong Duterte habang nagkaroon ng malaking pagpupulong daw. Pero yung malaki ay figure of speech lang yata yan, paring Ado. Dahil ang PDP Laban, although hindi ako naging miyembro niyan, pero dahil ako ay miyembro ng kabinete noon sa presidente pang ating Pangulo, ay ako po ay nakakasama. At noong panahon na yon, the bigwigs of the entire country, mga politiko, ay sunod-sunuran kay Pangulong Duterte. Pero ngayon, sunod-sunuran pa rin, pero wala na yung mga people that matters. Ang nandyan ngayon ay people that does not matter anymore. People who cannot make victories in politics. Ayun ang natitira dyan. Except for one guy siguro, or two guys by the name of Senator Bongo and Senator Bato de la Rosa na nananatili pa ring miyembro. Pero para sa akin, mamiyembro man yan o hindi ng PDP Laban, ay on their own right mananalo yan. Hindi dahil miyembro sila ng PDP Laban. Pero ngayon, ginagamit na naman uli niyang mga small price dyan sa PDP Laban ang pangalan ni Duterte, at ito ang sinasabi niya, very realistic. Layo at wala talagang pera, join the party of the president. Sigurado yan. Ang ibig kong sabihin, what really I'm trying to drive at is, ang PDP talaga was founded by men run only prinsipyo. Hanggang ngayon, wala akong nakitang taong politiko dito sa Pilipinas na nagsabi, Mayor, pwede ba akong mag-join ng PDP? Always mag-gravitate yan doon sa presidente. But after that, kagayo ko na PDP ako, maraming nag-join. Masaya ako. Pero nung hindi na ako na presidente, iniuman na ako. Hindi na ako masaya. Very sad. And ika nga'y masama ang loob mo pag napakinggan mo itong sinabi ng ating Pangulo. Dahil once upon a time, noong tumakbo siya, hindi naman talaga siya miyembro ng PDP Laban. Pero yung sinasabi niyang mga tunay na mga miyembro ng PDP Laban, sila former Senator Nene Pimentel at kasama na rin yung kanyang kapatid, kanyang anak. Ito yung tinutukoy ni Pangulong Duterte. Pero nung naging presidente na siya, kung sino-sino na ang mga sumama at pinakinabangan lamang nila ang partido. Pero sa sinasabi ni Pangulong Duterte ngayon, ang mga politiko ay nag-gravitate yan sa presidente, at ngayon bago na ang presidente, nag-gravitate na kay Marcos. So anong nangyari? Kaya malungkot siya dahil iniwanan na ang PDP Laban na kanyang ika nga'y pinalakas. Although hindi siya original member, nagamit din siya ng PDP Laban na magiging official candidate. Dahil sa kanyang pagpanalo, pagkapangulo, ay halos lahat ng mga miyembro ng
political forces noon ay nagiging membro ng PDP Laban. At alam mo, okay, Ado. alam mo, Kong Jake, ang political reality dito sa atin, wala naman ditong political party system talaga under the 87 Constitution. Because naging multi-party system yan, kaya ang existing namamayani dyan para sa akin ay birthday party. Ha? Nung iwanan ni Marcos yan, KBL, nung pumasok si Cory dyan, lapihan ng Demokratikong Pilipino under Monching Mitra, nung pumasok dyan si Presidente Ramos. Ramos, yan ay naging lakas NUCD. Nung pumasok dyan si Erap, naging Partido Masang Pilipino yan. Pumasok dyan si Gloria Macapagal-Arroyo, naging lakas uli, kampi naman, wala nang NUCD. Nung pumasok si Noynoy, naging Liberal Party. Nung pumasok si Duterte, Partido Demokratikong Pilipino. At ngayon, wala na dyan ang poder. Precisely sa sinasabi niya. Ngayon, ito ang tanong ko. Yung mga prinsipyadong tao na nandyan sa loob ng PDP, noong panahon ninyo, sa kabinete, panahon niya bilang presidente, ano ang ginawa niya para pagtibayin ang Partido Demokratikong Pilipino? Wala. Wala! Walang ginawa, kundi kumita. Mayroon ng isa dyan, dapat sana noong panahon na nagka-interest ang ating kasalukuyang Vice President, Sara Duterte, na magtakbong presidente, anong ginawa nitong kumag na ito? Na malaking opisyal ng PDP Laban, sinasabi niya, ay hindi pwedeng maging kandidato natin si Sara Duterte kasi hindi naman siya miyembro ng PDP Laban. Tingnan mo itong gago na ito. At pinipilit niya na si Bongo ay yun ang tatakbo na presidente. Or pinipilit niya si presidente na maging vice presidente, Vice President Duterte, at Bongo will be the presidential candidate. Na sa labag naman sa loob ni Bongo talagang tumakbo ng pinipilit nito. At itong tao na ito, ang laki-laking kinikita. Tapos yung kanyang sidekick, itong taong ito, kumita din ang gusto, nakapundar sa isang lugar, napatakbo ng congresswoman, ang kanyang asawa, nakinabang sa PDP Laban ng husto, tapos bumaliktad na ngayon sa isang partido ng poder ng Marcos administration. Pero anong ginawa? Gusto pang sampahan ng kaso ang isang dating kabinete na nananatili na sumusuporta kay President Duterte. Kakasuhan daw ng libel or whatever charges na siya ay dati namang nakinabang dyan sa PDP. So, what's happening now? Nagtatanong po kami sa inyo, Ginoong Mayor. Bakit po? Ano pong nangyayari ngayon? Bakit po masyado kayong nagpapagoyo nitong natitirang mga miyembro ng PDP Laban? Kung sino-sino ngayon ang pinasok, pero ang mga matitinding mga miyembro, tulad ni Pipito Alvarez, wala na, umalis na. Sinong nilagay? Robin Padilla. Anong kakayahan ni Padilla? Nanalo lang din naman yan dahil tinulak ni PRRD during his time as president. Pero on his own, that guy will not win. Ngayon, yung anak naman ni Pangulo, nilagay na vice chairman. Anong kakayahan yan sa partido? Kaya naawa po ako at alam mo,
once upon a time, gusto ko araw-araw kasama ang ating Pangulo. Pero, biglang pinasukan ng mga ulol na gustong i-impluwensya ang liderato ni Pangulong Duterte Polisiya at niloloko, inu-impluwensya ang kanyang magandang liderato. With all due respect Yes. sa former president, nung pahong termino ninyo, ini-infiltrate na kayo ng mga oligarko, ini-infiltrate na kayo ng mga Amerikano, ini-infiltrate na kayo ng mga bobong, mga vested interest. Tapos napakalaking role pa nila sa political party ninyo. Nung panahon buwan ninyo na ibaba ninyo ang kuryente, presyo ng kuryente. Hindi. Bakit? Hindi tanongin nyo ang Secretary of Energy ninyo. Hindi na namin papangalanan. At itong na-discarrel ang ating relationship sa China. itong kumag Secretary of Foreign Affairs ninyo. itong kumag na ito binenta pa imbis bilhin ang Service 38 at ang Malampayat, ang gobyerno ang magpapatakbo, binenta pa sa isang crony na wala namang kakayahan. At pinagkitaan, mga kababayan. Ganun po ang katindi ng mga nakikinabang kay President Duterte noong siya pa ay nagpapatakbo ng ating bansa. Wala kasi strategic thinking, walang planning. So ngayon, no building of an institution. Ngayon, we seem to be dreaming we seem to be dreaming na with this current administration, inamin na nga ng ating dating Pangulo na people will gravitate to the new administration, to the President. At yung mga nakinabang na mga kumag, na mga miyembro ng Pilipilaban noon at iniwan na at nalulungkot ang ating Pangulo dati, ay inamin na niya nga na nag-gravitate na ngayon. So, what does PDP Laban expect to fight in this coming election? At ako, with or without PDP Laban, maninindigan po ako na si Bongo ay mananalo yan. Dahil, not because of PDP Laban, but because of his capability for his helping a lot of people. Now, he left a legacy. Yung an institution. Oo. Maski wala pang PDP Laban, ako ang feeling ko mananalo yan si Bongo. Pero itong mga kengkoy na nakikisali ngayon sa PDP Laban, anong ini-expect nila? Mayroon pa diyang mga bago daw mga miyembro. Pati yata mga pokpok sinasali na dyan yung mga principled naman daw yung mga pokpok na yun. Principled. Maski mga sexy maski mga dabyana na ngayon okay lang ganun katindi ngayon, kadesperado. Tapos ang legacy ng ating dating Pangulong President Duterte, pipilitin nila ngayon na magkampanya para lalo masira. Dahil imomonopolize na ng partido ni Marcos, Lakas, Federal, NP, nagsama-sama na sila. Kinukuha na lahat na may mga kapabilidad na manalo. Kaya nga ang inaasahan sana ng ating mga tunay na mga oposisyon, na mga kababayan,
ay manatili na yung unang salbo ng oposisyon sa Davao ay manatili yan na magiging cry natin. Pero nandiyan pa ba yung narrative na yan? Wala na. Ayan, Dahil alam mo, dahil mayroong isang komunista dyan na binago. Pinagkukuha niya na magpapatakbo. Ginamit nila as figurehead ang ating dating Pangulo. Pero ang nagpapatakbo, pinagkukuha niya yung mga tao ni Marcos na sinipa ni Mrs. President dahil nakipag-compete sa mga pag-appoint ng mga Tapos biglang lumipat kuno, lumipat kuno. Tapos pinagkinabangan pa ang mga miyembro ng oposisyon na naguyo nitong komunista na to, na bumili ng mga libro para yumaman. Ang narrative noon ng Pangulo, bangag. Ang narrative noon ni Baste, Duterte, Ito, ay resign. Ano na ngayon? Hindi nga, nasaan yun? Kasi, ang daming umaasa nung unang rally sa Davao. Wala tayong tinitingala na grupo or ang inaano lang, tinitingala natin na ito ang unang salbo ng ating dating Pangulo laban sa kahirapan, laban sa kabulastugan ni Marcos. At ito po ang sinabi niya nung unang salbo, ito. Pumapasok kayo ng alanganin. Mr. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Diyan ako takot. Ayaw ko mangyari sa iyo yan. Pabor lang ako namang nagmamakaawa kasi it will divide the nation at madugo itong panahon na ito. Pag pinilit mo ito, lalabas ka ng Malacanang kagaya noong panahon na pinalayas kayo. Yun yung unang salbo na napakadaming Pilipino sumama, naniwala na ito pala dapat ang direksyon ni President Digong Duterte na in due time mapatalsik ng taong bayan si Marcos. Yun ang paniwala ng karamihan. Pero anong nangyari? Ito pa, hindi lamang si Duterte ang nagsabi, yung kanyang anak na mayor sa Davao City, nagyabang din. Nagyabang din na matapang din sila. At inaasahan ng taong bayan na yun ang susundan na magiging direksyon ng oposisyon. Ito, pakinggan natin itong Duterte na mayor sa Davao City. Pakinggan natin. Mr. President, kung wala kay gugma, kung wala kay aspirations sa inyong kaso, resign. Narinig mo yung acclamation na yun? Kita mo, ang tao ay sumusugod at tumitingala dito sa dalawang leader. Pero at the back of it, mayroong isang komunista dyan na iba pala ang direksyon. Pinagkukuha niya itong mga anong nangyari? After that, akala ng taong bayan na ito na ang direksyon ng ating Pangulo, Digong. Pagdating sa Cebu, biglang baliktad. Hindi daw bangag si Marcos, hindi daw Hindi raw resign. tapos sunod-sunod na ang narrative na
Hindi naman natin papatalsikin si Marcos eh. Oh. At sinong nagdadaldal? Yung dating executive secretary ni Marcos na tinalsik. At siya ang nagpipretend na leader ng oposisyon. Maniwala ba kayo na ito ay hindi pakawala ni Marcos? Kasi hindi mo maririnig na Marcos alis dyan eh. Ang galit lang siya doon sa asawa kasi nagalit yung asawa dahil nakikipag-compete sa pag-appoint ng kung sino-sino. So, yan po mga kababayan. Tayo ay naghahanap lang naman ng Ako po, narrative. bilang Naguguluhan din ako. bilang nagmamahal at sumusunod sa direksyon ng ating dating Pangulo. Ito po, makikita nyo. Hindi nyo naman masasabi. As early as July or August of 2022, nag-umpisa na po ang vlog namin. Ako, si Eli, against the kabulastugan of Marcos. Ito po, magkasama kami ni President Duterte. Ito, makikita nyo dito, kaming dalawa. Dito si Jing Paras ay... Ano yun? Mga August of 2022. Hinihikayat ko na ang ating Pangulo noon na, Sir, ang sama ng impression, ang tingin po ng taong bayan, parang nagoyo sila nitong bagong Pangulo. Wala pang 2 months yun, ha? Wala pang 2 months. Nakaupo si Marcos. And these are documented sa mga podcast namin sa radio station na talagang hinihikayat ko ang ating Pangulo na umpisahan na po natin ang oposisyon. Anong sabi ni Pangulong Duterte? Marami pa tayong panahon. Relax lang. He is the only president we've got. Bigyan natin ng chance. Okay. Pero what's happening now? Nasaan na yung mga strong words ng Davao rally? At yung binibitawan niya ngayon dito sa PDP Laban. I don't have any qualms against Marcos. Serious enough for me to speak out and say, Mr. President, we do not agree with you. Mr. President, you are wrong. And Mr. President, you stop it. Kasi hindi na maganda sa bayan niya. I have not reached that point. Nagbago na ang tema. But I cannot say for sure na yan ay galing. Hindi yan iniimpluwensyahan ng mga nakapaligid dyan sa ating dating Pangulo. Because kilala ko ang ating dating Pangulo. Nagserbisyo ako sa kanya. True to form. Willing tayo na magiging foot soldier sa kanya. Pero ito ngayon, hindi na natin siya malapitan dahil mayroon ng cordon sanitaire. At ang mga kaibigan niya, ito ng bata-bata ni Marcos. Yung isang bata-bata ni Marcos na babae na abogada na sinuspindi ng Korte Suprema. Yun ang mga nakakalapit sa kanya ngayon. Nasaan na yung mga tunay na mga magpapakamatay para sa ating bansa? Wala. Kasi pinaikutan na ngayon ang ating dating Pangulo. At iba na ang tema. Kaya
maraming nagsasabi, paano naman ngayon? Isa na lang ang pag-asa natin. Yung kanyang butihing anak na umalis na sa clutches of the Marcos administration, at ito po ang inaasahan natin na magpatuloy nung unang salbo doon sa Davao. So, ngayon, marami pong tumitingala at naghihintay sa Vice President in the hope that she will start a ball game towards real change in this country. Not only in terms of administration, governance, but the change of the leadership of this country. Perhaps even the structure of our government. Yes. Yun ang inaasahan ng ating mga taong bayan ngayon. But wala pa tayong nakikita sa kanyang mga direksyon, kasi she is defending herself from all these attacks. Paring Ado, ano masasabi mo? Hindi, ako, I just don't want to be misunderstood. Kami ho ay hindi nagbo-volunteer na pasukin niyan kung ano man niyang enclave na yan. No? Kami po ay public commentators, analysts, no? Strategists na nag-o-offer ng aming ideya, tanggapin nyo o hindi. And you have been disregarding reason and strategy over your kinship with this cordon sanitaire. And you must be awakened kung ano naging consequence niyan dito sa forthcoming elections. Kaya kami, no, ay nagdududa na itong election na ito will not be a fait accompli. At hindi lang kami nag-iisip ng ganito. I'm inclined to think that even the daughter, no, appreciates what we're doing and thinking the same way. That the old ways, the old political trapo ways will no longer work, especially against a bigger trapo. Ayan. Ako lang po ay in compliment to Paring Ado, ako lang po ay nalulungkot dahil po nagserbi ako ng tapat sa ating dating Pangulo at ang laki ng respeto ko sa kanya. Tapos, ang dami niyang na-accomplish. Pero after the fact, magiging ganito na lang ang patungo na gagamitin siya sa kampanya nitong partido na wala lang natira. Gagamitin lang yung kanyang pangalan para lang ipahiya. I mean, with due respect, that's my personal view on the matter, and I hope wag nyo naman sanang pastusin at linlangin ang ating dating Pangulo na dalhin nyo doon sa kangkungan dahil mayroon pa rin kayong ambisyon na kumurakot dyan kung ano man ang mga balak nyong gagamitin lang ang ating Pangulo. So, yun po mga kababayan, hindi po tingnan mo lang itong ating dating spokesman ni Pangulong Duterte. Ito din, naguyo din ito nung isang komunista dyan, na naghari-harian dyan, sa nakapaligid, Itong si Ginoong Harry Roque. Tingnan mo ngayon, nagtatago. At sino ang humihimok sa kanya ngayon? Bata-bata ng isang
Malaking tae dyan ang Pilipilaban. Former Duterte administration acting cabinet secretary Melvin Matibag filed the disbarment complaints against Roque before the Supreme Court on Tuesday, September 24. In July, the National Bureau of Investigation and Philippine National Police Cybercrimes Offices said it was not Marcos in the so-called Polvoron video showing a man allegedly using illegal drugs. Matibag says it had been established that the viral Polvoron video was fake, adding that lawyers such as Roque should be responsible in using social media. Well, alam mo, magkaibigan kami ni Attorney Harry Roque and there's nothing to do about politics or personal. Sabi ko nga kanina, I want to help the judicial system to come out with the jurisprudence for us to be lawyer na guided how to behave in the social media. Mas mataas ang aming responsibility as an officer of the court, as a lawyer, kaysa sa ordinary gumagamit ng mga Facebook at ng social media. Kung pwedeng may grounds, pwedeng may tama, pero it leaves a bad faith or bad taste in the mouth. Bakit of all people ang nag-file, tauhan dati ni Duterte? Kaibigan ko rin yan. Personal friend ko rin yan. Si Matibag. Pero bakit siya nagpagamit dito? Hindi ba niya naalala na ang laking pakinabang niya bilang sidekick ni Cusi? Na nakinabang din sa panahon ni Duterte? Hindi ba napigilan ni Cusi itong bata-bata niya na of all people, yung pang-spokesman ni President Duterte ang sasampahan? And why should he be the one? Sa dami-daming taong pwede mag-file kay Harry Roque, bakit ito si Matibag? Na tao ni Cusi, na tao ni Aboitiz, na tao ni Marcos. Oo. Ayan ang koleksyon. So, bakit ganon? Bakit ganon? Wake up! I'm sorry, paring Melvin, at napupuna ko lang, alam mo, magkasama tayo sa panahon ni Duterte. Kilala naman, magkasama pa tayo sa panahon ni GMA. I have no love lost for Harry Roque. Pero, nagtataka lang ako, of all people, why have you made yourself be used in this kind of an attack against a fellow worker of a government na nakikinabang ka din in the same way as nakikinabang din siya. And in the next episodes, we will also tackle other people na malaking pakinabang ng panahon ni Duterte na ngayon ay sinasalamangka na. Kawawa nga ang ating dating Pangulo eh. Even mga sundalo, even mga nagtitestify na against him. Even yung mga officials na he trusted and are now turning their back against him. Paano nangyari ito lahat? Is it because it got out of line dahil kinuha mo itong komunista na nagkikinabang ng husto dyan, pinagdadala itong mga tauhan ni Marcos na nagpipretend na opposition daw sila? Wow. What's happening? Pero naman siya kaibigan. Nagiging kawawa ang ating butihing Pangulo na minamahal natin ng todo. Pero hindi na natin malapitan dahil sinurround na ng kung sino-sino na ngayon na nandyan. We have tried to meet up with him, to give him advices that would bring us more towards our original. Pero what's happening? He's being guarded by this mga kumag na ito. My attention was called, malaki daw na itulong nitong taong ito
kay Duterte? Well, sabi ko, we're not talking about the past year. We're talking about present and future politics, where clearly the usefulness of this person is no longer valid and is in fact endangering the politics of the daughter. Ayan, pakinggan natin siguro kung ano yung gusto sabihin ni Sara tungkol dito sa 2025 elections. COC filing na po next week. Will you be endorsing like senators? Or may Senate slate po ba kayo? Sa ngayon, wala. Wala akong Senate slate, wala akong senators. Kasi nga sabi ko, nakatutok kami defending the office of the Vice President. I feel that that is my primary duty right now, to defend the office. So, There you go. ayaw mag-endorse. She doesn't want to participate. She doesn't want to participate. And yet, I think for the same reasons that we have. yes, because once upon a time, binastos nila si Sara. Lalo na itong naghari-harian diyan ng PDP laban na kinabang ng gusto. Sabi niya, hindi pwede yan si Sara dahil hindi naman member ng PDP laban. When in fact, that's plain stupidity because at the time, Sara, being not a member of PDP laban, but she was the daughter of the president. She had highest survey ratings. But may ibang agenda May ibang agenda itong kulukoy na ito Kasi may gusto siyang patakbuhin na isang miyembro ng PDP laban for president na ayaw namang tumakbong for president. So, anyway, I hope all is well that ends well. We're still optimistic. Kasi, but not along this line. Kasi kawawa ang ating Pangulo. Duterte. Pipilitin siyang magkampanya na itong PDP laban all over the country. May kapakanan na nga. Hirap na nga maglakad. Pipilitin nyo pa. Tapos, yung kanyang anak na may kakayahan, highest performer at highest official trust rating. Ayaw nga magkampanya Ayaw nga magtulak, ayaw nga makisali. So, ipaubaya niyo kay Pangulong Duterte yung pagkampanya. Unang-una, wala rin kayong winnable na mga kandidato except Bongo. So, anong klaseng pangloloko ninyo kay Digong? Kay President Digong? Parang nilalagay nyo lang siya sa panganib at saka sa kahihiyan, mga kababayan. Ito po, hanggang dito na lang kami. And, we will be responsible to our statement. We would like to greet especially our OFW subscribers in Iparas kay Paras at huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Iparas kay Paras at i-click ang notification bell. Mag-subscribe na rin sa aking YouTube channel at Ado Paglinawan. Marcos, alis dyan.